Okay guys, let us rise, let us pay respect to the word of God. Okay, commercial muna. Pero kasi Yeah. Ephesians chapter 2 verse 1 to 7. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway sa mga kasalanan, sinusunod ninyo ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon na ipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. salamat. Palakpakan natin yun. And please remain standing at the pray po tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na makapakinig po kami ng salita ng Diyos at mapag-aralan natin, Lord God, ang nasasaad dito, Panginoon. And Lord, we ask for forgiveness sa mga kasalang ginawa namin, Lord. Cleanse our hearts, Panginoon, na magkaroon po kami ng clear mind at maging gising po kami, Lord God, all throughout this activity, Panginoon. And Lord, kayo, Lord God, ang umawak sa mga youth na ito at sa mga leaders po, Panginoon, na kayo lamang po, Lord God, ang magiging sentro ng buhay nila at buhay po namin, Panginoon. And tanging kadakilaan mo lamang, Lord God, na makikita, hindi po kami, Lord God. Tinatago namin, Lord God, ang aming sarili sa inyong likuran at umaasa kami, Lord God, sa inyong kadakilaan at karangalan at katapatan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang namin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige. Unang po. Now, okay. Sabi natin kanina na may problema ang humanist view of free will. Ngayon, ang tanong natin kanina, bilang mga Kristiyano, ano ngayon ang magiging standpoint natin patungkol sa free will? Ngayon, ganito na, we choose based on our strongest desires. Susulat natin yung desires. Desires. Okay. The way we exercise free will, ano sabi natin kanina, laging merong disposition or laging merong purpose or cause. Hindi pwede walang dahilan. Okay? So lahat tayo merong desires sa puso natin. Ngayon, yung desire na yan, hindi lang iisa lang yan. Pwedeng multiple desires yan. Ang dami mong gustong mangyari sa buhay mo, hindi mo alam kung anong gusto mo. Diba? Ang daming desires. Gusto mo maging ganito, gusto mo maging apo, gusto mo maging sahig, gusto mo maging upuan. No? Sana aircon na lang ako. Sana ako na lang.
Di ba? Sana ako na lang, bakit siya ka? Okay? Let's say, nauuhaw ka ngayon, gusto ko mag-coke. Gusto ko mag-coke. Pero gusto ko naman mag-tubig. Pero hindi gusto ko naman dito. Lahat yan desires. Pero, sa lahat ng desires na yan, meron ka lang susundin